Hello, tis me. I know it's been a while since I last uploaded something in this channel, but I have a valid reason, and that's because I started going to college and I couldn't find the time to draw every day. So today, I'm proud to announce that I finally made a video. You see, it's actually a school project. It's just a video of me and my friends and group mates talking about the pros and cons of globalization. So here it goes. Good day to everyone. Welcome to Enva Youth Podcast. I am Era together with my guests. Hi, I'm Kyrene. Hi, I'm Hazel. Hi, I'm Mark. Hi, I'm Odd. Hello, I'm Elaine. Oh, hey! Hey! In this segment called Globa Talks, we are going to talk about globalization by starting on how we define globalization. Yung globalization daw is yung interaction of the nation. So parang ang tinutukoy doon is yung magkakalayong lugar dahil sa globalisasyon, nagkakaroon sila ng connection. Okay, ngayon naman, we will proceed to talk about the pros and cons ng globalization. So una, ay improve global communication. Tingin nyo, ito ba ay pros or cons? Para sa akin, bros siya. Kasi, example na lang, yung mom ko kasi, oh, mom, char. Sala! Mom! Yung mom ko kasi, ano siya, virtual assistant from staging studio company in Australia. So, yung improvement in global communication, applicable siya dun sa example na yun. Kasi, she's able to work from another country's company without actually leaving the Philippines. May gusto mo Hindi, mag-contradict sa... oo. Pwede siyang maging cons. Kasi mas madali na lang yung nagiging access natin sa fake news. Minsan pa, di ba, ang mga boomer. Sila yung parang pinaka-apektado. Kasi dahil nga matanda sila, mas madali silang maniniwala dun sa information na yon without checking the facts. Okay, how about job displacement? Tingin nyo, ito ba ay pros or cons? Syempre, cons siya. Ang nangyayari, parang lumiliit yung manpower kasi nga kailangan more on technologies na kagaya ng mga kiosk sa McDo since lahat computer generated na. So, lumiliit na yung pangangailangan ng mga companies. Okay, next, environmental degradation. Ito ba ay pros or cons? Para sa akin, cons yun. Di ba nga kasi dahil sa globalization, nagkakaroon ng environmental issue, nagkakaroon ng pollution, nakakasira siya sa environment natin. So for me, our example is deforestation, di ba? Malaki din yung effect niya sa globalization. Siguro kung sa iba, nagkakaroon siya ng pros kasi nagagamit nila yon para, mag-invent, especially sa technology. Pero in real life, mas naapektuhan yung environment natin. So, hindi talaga siya maganda. Kaya lang, syempre, hindi natin may iwasan na kapag nakaka-benefit sa iba, mapakils na sila. So, ayan. Next naman is, Wait lang, Since- Ira, i-sum up mo muna. okay. 1, 2, 3. Paano ka isa-sum up? Like, Ito naman, yung quality of good and services. Ito ba ay pros or cons? Alin? Parang may gustong sabihin si Mark. Wala! Meron ka ba, Lane? Wala akong maisip. okay, sige. Umpisahan ko na lang. So, para sa akin naman, pros and cons siya. Kasi, since nagkaroon na ng technology, kayang-kaya na ng bumili ng mga tao from online lang and then i-deliver na lang to sa kanila. But at the same time, cons din naman siya kasi nga, madaming nagiging fake. Like example, bumili ka ng bag. And then dumating sa'yo, pajama. So sa akin, either siya. Kasi nga, may parehong effect naman siya na. Ayun. Next naman ay yung better products and services. My partner and I have a business nga. So, nabibigyan naman namin ng better products and services yung mga bumibili sa amin ng shirts. Nag-endorse siya, te! Yes, Dahil dyan, i-restock ko yung for the dogs. Nag-endorse na ng inggit pa. Oh, bili na po, Deviant Clothing.
So, nabibigyan namin ng better products yung mga customers namin by making sure na yung shirt na binibenta namin ay good quality. Hindi siya manipis and hindi rin sobrang kapal. Yung sakto lang sa weather natin. Sa silk screen paints naman ay good quality din and hindi siya basta-basta masisira sa shirts. While sa services, we respond right away sa mga concerns and inquiries about sa product na meron kami. Okay, last, cultural diversity. Tingin nyo, ito ba ay pros or cons? For me, cultural diversity is either pros and cons siya. Kasi these days, it's very easy na may maka-interact tayo from other countries and nagkakaroon tayo ng idea about their culture. So, because of that, nagiging aware din tayo kung ano yung offensive at hindi offensive sa kanila. Nagkakaroon din tayo, yung cons naman, dito naman papasok yung pagkakaroon natin ng idea na mas maganda yung ganitong culture kasi sa sarili natin. And there are many instances na mas madami pa tayong alam na culture sa ibang bansa kaysa sa sarili natin. So, ayun, para sa akin, pros siya. Since iba-iba nga tayo ng histories, ganyan. Napopromote nito yung mga cultures natin sa ibang bansa, yung mga ganyan. Ayun. So, dito na nga natatapos ang pag-uusap natin. Kung napapansin nyo, medyo nauubos na din yung social battery nila. Pero, ano muna yung mga takeaways natin dito sa napag-usapan nating podcast? How about you, Aline? Ang takeaway ko lang is, ayun nga, nakaka-apekto yung globalization sa pamumuhay natin, especially dun sa positive impacts na nabanggit nila. Pero mapupuna pa rin to dahil nga sa mga negative impacts niya. Kagaya na lang ng mga nangyayari sa kapaligiran natin, ganun. So, dapat as NVSI student, dapat aware tayo dito. Ang masasabi ko lang naman bilang tayo mga tao, sana maging advocate din tayo at tumulong na mamulat yung ibang tao tungkol sa mga ito. So, ayan. Iniklian na namin yung takeaway kasi kulang na sa time. But, to wrap it up, sana may natutunan ng ating audience at na-entertain namin kayo kahit konti. Konti lang. Once again, this is the Unvalued Podcast. Thank you and goodbye. Thank you so much. Bye. Hey, boogie, boogie,